Nitong linggo, naging saksi ang The Haku Cafe sa isang nakakapanlumo at nakaka-frustrate na pangyayari. Isang grupo ng mga estudyante ang dumating na tila mga ordinaryong customer, pero sa bandang huli, nagdulot ng malaking abala hindi lang sa cafe, kundi pati sa ibang taong nandoon para lang magpahinga at mag-enjoy. Pagdating nila bandang 3:50 ng hapon, maayos at magalang naman daw silang nagtanong sa isa sa mga OJT staff kung pwede silang mag-video. Akala ng staff ay simpleng vlog lang, gaya ng karaniwan ginagawa ng mga customer na gusto lang magbahagi ng karanasan sa cafe. Kaya syempre, pumayag sila. Wala namang masama kung simpleng content lang, di ba? Pero hindi nila alam. May mas malalim palang plano ang grupo. Pagdating ng gabi, habang nire-review ng management ang CCTV, doon lang nila nakita ang totoo. Hindi pala ordinaryong vlog ang ginawa, kundi isang buong video shoot. May mga ilaw, tripod, camera, at production setup na parang may pelikulang ginagawa. At ang mas masakit, wala man lang pahintulot o kahit simpleng coordination sa management ng cafe. Ginawa nila ito ng parang sila ang may-ari ng lugar. Habang nandoon sila, halos lahat ng mesa ay kanila. Maraming devices at ilaw ang sinaksak nila sa mga saksakan, at pati dispenser ng tubig at walkway na bara. Ang mga ibang customer halatang naiilang gumalaw o dumaan. May mga gustong umalis na lang dahil sa ingay at sa gabal na dulot ng setup nila. At hindi lang iyon, may ilan pa sa grupo na humiga pa raw sa labas, sa mismong walkway ng cafe. Isipin mo, may mga customer na kailangang umusog o dumaan sa gilid lang para makapasok. Ang entrance ng cafe, halos hindi madaanan. Nakakahiya, nakakainis, at higit sa lahat, napaka-disrespectful. Ang pinakamasaklap pa, nangyari ito sa isang linggo, araw na pinakaabala ang cafe. Araw na dapat maayos ang operasyon dahil iyon ang tinitingalang peak hours. Mula 3:50 hanggang 7:45 ng gabi, 4 na oras nilang inookupa ang buong lugar. At alam mo kung magkano lang ang in-order nila? Wala pang 2,000, 1,550 pesos lang. Pero parang ginamit nila ang buong cafe na parang private studio. Hindi naman daw galit ang The Haku Cafe. Ang gusto lang nilang iparating ay sana maging mas maunawain at magalang ang mga tao, lalo na kapag pumapasok sa maliliit na negosyo. Naiintindihan nila ang creativity at passion ng mga content creator. Pero sana naman ay may respeto rin sa mga lugar na pinupuntahan, kasi kung sa malalaking cafe chain ito nangyari, sigurado, hindi nila magagawa yon. Pero dahil maliit lang at start-up pa lang ang Haku Cafe, inakala siguro ng grupo na okay lang labagin ang mga patakaran. Nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, may mga taong nakakalimutang ang respeto ay hindi nasusukat sa laki ng negosyo o sa dami ng followers mo. Sabi nga ng management, we may be small, but our space deserves the same level of respect. Totoo yon. Hindi mo kailangang maging sikat o mayaman para tratuhin ng tama. Ang mga ganitong negosyo, itinayo yan sa dugo at pawis ng mga taong may pangarap at bawat kape. Bawat upuan, bawat dekorasyon, may kwento at sakripisyo sa likod niyan. Kaya sa mga gumagawa ng content, sa mga estudyanteng may project, o sa kahit sinong gustong mag-shoot sa mga cafe o tindahan, sana naman magpaalam muna. Magtanong. Magpakita ng respeto. Hindi mo kailangang bayaran ng malaki, pero ang simpleng paghingi ng permiso ay malaking bagay na para sa mga taong nagtatrabaho araw-araw para sa kabuhayan nila.